Hello po. Basta tayo ng mga tanong ng mga guro. Ito naman, concern niya. Kapag may namatay daw na guro doon sa school nila, o kahit sa school nila, no? Eh talaga nagkukoleksyon. Wala namang problema doon. Basta kaguro namatay. Di ba? O, kaguro natin yan di ba? Talagang ano yan, mandatory yan. Dapat magbigay tayo. Ngayon, kahit na yung kasi dyan sa province kasi ito sa Mindanao, may namatay na guro sa ibang school pero ka-district, okay lang din. Wala namang problema doon na pwede naman tayo. Voluntary naman yan no? O merong certain amounts. Pag kasi kaguro natin, may certain amount. Kung 300, 300, 500, 200, 100, di ba? Fix. Wala namang problema kung teacher ang namatay. Pwedeng magbigay yung buong district kasi guro namatay. Kaya lang, ang pinopoint niya, dito raw sa kanila, kahit relative yung namatay, relative ay binibigyan pa rin. Inuobliga daw. Kami naman dito sa, kapag halimbawa, mother o father na namatay, voluntary na lang. Oo. Inaano pa rin, tinatanong pa rin mga teachers, voluntary. Hindi ni-require. Pero kapag kaguro, pwedeng i-require. Hindi dapat i-require kung relative ang namatay. Kasi kawawa naman yung mga guro. Paano kung kada buwan may namamatay na mga relative sa dami ng guro? Bisan dalawa pa, no? Wag naman sana. May mga ganyang cases. Dalawang twice a month o thrice a month o buwan-buwan naghuhulog yung mga teacher. Kawawa naman yung mga teachers, wala lang sinasahod, di ba? Although nandoon yung ating pakikiramay, pakikidalamhati, yung ating condolences, no? Voluntary na lang sana. Huwag nang i-require yung mga teachers. Wala namang problema kung voluntary na magbibigay yung mga teachers. Pwede namang ipaalam. Namatay po yung kapatid ni gurong ganito. Sa nais pong gusto magbigay pero voluntary lang po. Pwede yun. Para hindi nare-require, hindi nagiging mandatory sa mga guro yung pagbibigay. Kawawa naman yung mga guro. Kawawa. Na pati yung relative, napakadaming relative ng isang guro. Napakahirap ng ganyang policy na ini-implement ng division o ng district. Palagay ko district yan. No, na ini-implement ng district na may namatay na relative ay lahat ng guro i-require, nagiging mandatory. Kung ganyan ang policy nyo sa district nyo, malayo. Mindanao, Mindanao. Ganyan daw ang kanilang rules dyan, policy dyan, na ini-impose sa isang district. Baka ganyan din talaga. Hindi naman natin alam kung kultura niya. Kung kultura nyo yan, yun lang, kung kultura nyo talaga. Oo, kasi nirerespeto natin yung kultura nyo na kahit relative ay dapat magbigay kayo. Ibang usapan na yon. Pero kung hindi naman, magkakaiba naman kayo ng lahi, magkakaiba kayo ng congregation, magkakaiba kayo ng sekta, magkakaiba kayo ng religious beliefs, hindi dapat i-apply. Sana kung yung buong district ay isa lang yung kanilang religious belief, pwede yun. Kung hindi naman, hindi dapat i-apply. Kasi wala namang ganyang rules. Pero, yung mga gurong namamatay, yan? Dapat i-require yung mga guro. Di ba? Dapat i-require yung mga guro. Pero kung relative lang, dapat hindi nire-require yung mga guro. Pwede yan, voluntary. Voluntary lang. Kung sino lang gustong magbigay.
Pwede naman. Pero yung nire-require ng mga guro, again, paulit-ulit ako, hindi po pwede. So, sana mabago yung policy na yan sa district kasi may mga guro nang nagrereklamo. Kasi hindi na maganda yung nag-i-impose ng policy tapos may mga gurong apektado na, no? Oo. May mga gurong, bastos ko, nagrereklamo. So again, kung yan ay belief at pare-pareho kayo ng congregation, ng isa ang inyong religious belief, okay yan. Pero kung imposible naman, alam ko, magkakaiba kayo ng congregation, magkakaiba kayo ng paniniwala, magkakaiba kayo ng religious belief, hindi pwedeng i-apply yan. So, naintindihan ba ng ating mga kaguruan dyan sa isang division dyan o isang district? Maraming salamat sa inyong lahat.